di ba? Grabe, hindi pa tayo nagsisimula. Mukhang ready nang magbardagulan with respect, of course, ang ating mga estudyante dito. At hindi lang ang mga debaters natin ang handa. Mukhang may mga opinion rin ang mga audience natin dito. Pero ang tanong, nasan nga ba tayo ngayon? Well, tayo lang naman ay nasa isa sa mga paaralang puno ng talento, talino at mga estudyanteng may pakialam sa mga isyu ng edukasyon at lipunan na patuloy na humuhubog sa mga kabataang Makatizen. Kaya naman mga schoolmates, tayo ay narito sa Nemesio Ayabot Senior High School, Makati! I love it. Okay. I love the energy, no? Energy ba? Okay, At base pa lang sa ingay ninyo, no, mukhang handa na at hindi madali ang magiging talakayan natin ngayong araw dahil ang pag-uusapan natin ay hindi lamang tungkol sa edukasyon, kundi tungkol din sa pagkakapantay-pantay at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat mag-aaral. Siyempre, schoolmates, sa tuwing naririnig natin ang salitang inclusive education, ayan, madalas ay maganda sa pandinig, di ba? Maganda agad yung mga imaheng nabubuo sa ating isip. Isang silid-aralan, isang guro, at isang komunidad kung saan walang naiiwan. Pero sa likod ng magandang at hikayang ito, no, may mga mahihirap ding tanong. Dapat nga ba na ang mga learners makasama sa mga regular population class o mas makabubuti pa rin ba ang mga specialized learning environment na nakatutugon sa kanilang mga pangangailangan? Para sa ilan, ang pagsasama-sama sa iisang silid-aralan ay hakbang tungo sa tunay na pagkakapantay-pantay or equality. Pero para naman sa iba, hindi sapat ang pagpapapasok lamang sa isang klase dahil kakulangan ng mga pasilidad, suporta at hindi handa ang sistema ay baka nga daw ay mga makuhang mga estudyante ay walang makuha or walang matutunan sa edukasyong ganito ang uri ng sistema para sa kanila. Kaya naman ang tanong natin ngayong araw, pagsasama ng learners with disability students sa regular population class, dapat o hindi dapat? Ayan. So, Nemesio Ayabot Senior High School, atin ang kilalanin ang mga debaters na naniniwalang dapat maisama ang mga learners with disability students sa mga regular population class bilang bahagi ng inclusive education. Panoorin po natin sila. My name is Rancy Lampa and grade 12 ABM Ayala. Of course, I was very delighted because very relevant po yung napunta sa aming topic. Ito pong topic na to is na-observe ko na po for the past few years na student ako. My name is Casey Anne A. Lumbao. I am currently grade 12 student. Yung naging preparation po namin as a group is nag-research po kami ng mga journals, articles na makakatulong po na ma-depend po namin kung ano man yung pwedeng i-baton argument sa amin ng opponent namin. My name is Dan Alfred F. Capco from ABM 12 Ayala. Gawin lang po natin yung best natin and ipakita po natin yung talino ng isang Nemesians. Purong katotohanan lang po ang mga sasabihin natin. At ngayon naman kilalanin natin ang mga debaters na naniniwalang hindi sapat ang paglalagay lamang sa isang silid-aralan at maaaring mas makabubuti ang mga specialized program para sa ilang mag-aaral. Panoorin natin sila. I'm Irish Zaina Anyanuevo. I'm from Humanities and Social Sciences 12. I also really wanted to take this opportunity to give voices to those students with disabilities and to also learn so much more about this topic. I am Janelle Sofia B. Laylay. I'm from UMS 12, Antonio Malina. Yung preparation namin as individuals, of course, nag-start sa researches and sa mga articles na kailangan naming alamin para malaman yung root and causes ng topic and kung paano namin siya iintindihin. I am Johnny A. Stila Chica from grade 12 UMS Abaya. Sana hindi po kami mag-personalan and we should adopt the arguments po, not the person itself. Schoolmates! Sino kaya ang may mas matibay na paninindigan at argumento? Alamin natin iyan sa aming pagbabalik dito lang sa Schoolmates! Ayan,
Nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Nemesio Ayabot Senior High School sa Makati. Yan, I love the energy. Katatapos lang ng lunch. Ayan, okay. So schoolmates, paalala lamang po na ang debating ito ay plataforma upang marinig ang iba't ibang pananaw ng mga kabataan. At dahil dito ay isang academic exercise, hindi ito agad nangangahulugan na ito rin ang kanilang personal na paniniwala. Kaya hinihiling namin ang paggalang ng bawat panig at bukas na pag-iisip sa bawat argumento. Alamin naman natin ang rules at mechanics ng ating debate. Let's all watch this. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-3 miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa, na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta, at convincing. Bring your best arguments. Let's start with the opening statement of our debate leaders. At heto ang ating pangunahing tanong para sa araw na ito. Pagsasama ng learners with disability students sa regular population class, dapat o hindi dapat? We stand to include these learners with disabilities in regular classroom. Hindi lamang po kami magiging representasyon nila, kundi kami po ang magiging bosses nila upang makamit ang patas na edukasyon sa lahat. There's a lot of reasons or factors na kailangan nating i-consider before implementing another setting sa environment ng SWDs or students with disabilities and regular learners. So our team firmly stand na hindi dapat natin i-include ang SWD sa mainstream setting. Kung ang edukasyon ay karapatan ng lahat, dapat bang magkakasama sa isang silid-aralan ang mga learners with disability students at ang mga regular na mag-aaral? O mas angkop ba na mas paghiwalay na lang sila? Can you elaborate more on that side? Learners with disabilities should be included in regular classrooms. Not only it is a fundamental human rights, it is also stated in the Republic Act 11650, which is the inclusion and fairness for every learners with disabilities in all aspects of education. From the term itself, students or learners with disabilities and special needs. They are different from the regular learners and mas kailangan nila ng mas systematic manner ng way of teaching. Kaya hindi sila dapat na isama sa regular classroom dahil sa regular classroom pare-parehas ng teaching method yung mga teachers or yung mga ginagamit ng mga teachers natin to teach their lessons. Can each of you define ano ba ang meaning ng pantay-pantay na pag-aaral para or edukasyon para sa lahat? What does that mean for you? And how does this quote-unquote inclusivity actually even giving more harm or is it giving more good for learners with disabilities? Sai? For me, inclusivity is giving more good opportunities to all students, may kapansanan man or normal students, dahil paglabas natin ng school, hindi naman siguro walang segregation na nakukuha. And for me, ang inclusivity when it comes to school is lahat nakakatanggap ng patas na trato. Students or learners with disabilities kasi iba yung needs nila from a regular or normal learners. Sa amin naman po kasi
sila yung may specific needs. So, ang pagkakapantay-pantay sa edukasyon is nabibigay yung karapat-dapat na para sa kanila, yung kailangan talaga nila para maka-cope up sila or maka-keep up sila sa education nila. Is equality equal to equity when it comes to learners with disability? Or meron bang harm na idinudulot kung sa ngayong pamamaraan ng edukasyon ay nabibigyan ba ng karampatang atensyon ang mga learners with disability? Sai? Yes po, nabibigyan po sila ng karatapang atensyon at wala po silang negative impact to these regular students. At proven po ito sa Harvard Education na 0% negative impact towards normal students pag hinalo po yung mga students with disabilities natin. Sa Pilipinas kasi, yung statistics data na nagpapatunay na hindi lahat ng SWDs is na bibigyan ng karampatang atensyon is like 5 million of them is hindi nakakapag-enroll sa public schools or private schools dahil nga sa kakulangan ng resources or support from the government. Kaya nga hindi dapat siya kailangan i-include sa general setting of classes kasi iba yung kailangan nila and hindi pa rin yun sapat para So given na na-establish natin yung parameters on equality and equity, ano ang mas mahalaga sa inyo? Pagkakaroon ng pare-parehong classroom experience para sa lahat ng estudyante o pagbibigay ng magkakaibang learning environments batay sa kani-kanilang pangangailangan? Start. Para sa akin po is kailangan mas matimbang yung pagbibigay natin ng needs nila kasi gaya ng sabi ko kanina, iba-iba yung needs ng mga students or na students with disabilities or learners with special needs. Kaya from the term itself, they have or meron silang mga pangangailangan na hindi nabibigay ng normal setting ng classroom. Actually, may push-in model na pinublish nung sa article, which is yung mga students with disabilities natin, hinahalo sila sa regular setting with a accompaniment ng mga SPED teachers. Dito, nagagabayan sila ng tama and may statistical data na 60 to 75% ng SPED students ang mas nagpa-perform ng better pag naihalo sa mga regular classrooms kasi nai-improve nila hindi lang ang kanilang cognitive and social development but also mas natataas yung expectation natin pag nailalayo sila sa room or sa isang room na doon lang sila nakatago. Yung statistics naman kasi na yan, hindi yan pang general or specific lang din yung nangyari or yung kung saan man yan kinuha. Kasi nga, kaya nung pagkakasabi ko kanina, hindi lahat ng SWD. So you're saying, Alright, maraming salamat. Palit tayo. Kessie and si Izaw. Kung hindi pa sapat ang training ng mga guro sa paghawak or you can also debunk this, are you thinking na enough na ba ang training ng ating mga guro sa paghawak ng mga mag-aaral na may iba't ibang pangangailangan? Dapat pa rin bang ipatupad ang full inclusion upang pilitin ang sistema na magbago? Or, let's stick back to the old ways at hintayin maging handa muna yung mga schools bago natin itong gawing pamantayan? For me is hindi sapat yung training ng mga guro. But there are teachers, they are professional. So, yung mga professional need na sila ay maging adaptive or maging flexible since they are the foundation of education. So, kung sila ay lack of knowledge, dapat meron silang basic knowledge or kahit basic knowledge man lang sa pag-handle ng mga learners with disabilities. Basic knowledge is not enough to accompany or support our student with disabilities dahil data says that 75% ng students ng learning with disability student ay hindi natin napoprovide ng tama or necessarily na pangangailangan nila. So, by the second
by the EDCOM 2, it states that students with disabilities should not be in mainstream or regular classes because not everyone can cope up with it. Okay. But, yung basic knowledge po na yun is kahit papaano, kaya po nito na i-handle yung mga learners with disabilities. Lalo na, since tayo is nagde-develop pa lang din yung ating bansa sa ganitong educational system, mas kailangan natin na pagtuunan ng pansin yung mga learners with disabilities na i-accommodate yung mga needs nila. When we say inclusion, our government should be prepared for the students with disabilities because it is our government. They should be providing and they should be serving us. So specifically saying, the learners or the basic knowledge that you imply is not enough to handle the students with disabilities na may severe conditions. That's why we have self-contained na kung saan hinahiwalay sila sa regular or mainstream classes. Paano makukuha yung quality education if nasa separate room lang sila? Ang mga nasa separate room is diverse yung mga tao dito. May iba't ibang needs sila. So, paano yun ma-accommodate ng isang specialized teacher lang? Exactly, as you said, hindi siya ma-accommodate ng isang specialized teacher lang. So, how come ma-accommodate din siya ng regular teachers natin na hindi sapat ang proper training? How come ma-accommodate ang students na may severe conditions sa regular or mainstream classes natin kung hindi sapat ang kanilang ang knowledge nila? Because when you say inclusion, no one should be left behind when it comes to education. So dapat would say equity, not equality, because equity should be given. So, hihintayin na lang natin na maging ready yung mga teachers. Paano na yung mga learners with disabilities? Maghihintay lang sila. Paano nila makukuha yung quality education? Paano nila ma-hone or ma-enhance yung mga skills na dapat na na-enhance bago pa lang or now pa lang? So, hindi dapat natin hinihintay. Exactly, you say that kasi may mga we still lack teachers in the Philippine context. Based on a news last year from DepEd, we lack 30,000 teachers. So, hindi naman impossible na hindi kasali yung SNED teachers. So, how come you say that kung ang regular teachers natin or SNED teachers natin ay kukulang? How come yung underloaded pa din yung mga teachers na sinasabi mo, pero the system wants to include the students with Ikaw na disabilities. nagsabi na kulang ang mga training na teachers, pero Exactly, kulang ikaw nga na- yung training pero teachers. bakit natin hihintayin na walang nangyayari or Hindi progress walang man lang nangyayari. So or meaning, progress what you're man lang. implying is the law or the What- RA what 11650 we're, is not doing its job. So for now, palit muna tayo ulit. So kanina, we were establishing parameters on equality and equity. Second, it's on readiness to adapt to a new system, or is it even already in place but we just don't know it yet? Kapag ang isang learners with disability student ay nahihirapang sumabay sa regular class, sino ang dapat mag-adjust? Ang mga estudyante, guro, o ang buong sistema ba ng edukasyon? Unang-una po, ang dapat po talagang unang-unang mag-adjust is guro. Dahil nga po tinawag po natin silang guro, sila po yung mga tagapagpayo natin and sila rin po yung tagapagturo natin sa bawat kailangan natin sa loob ng paaralan. And unang-una, sa loob ng paaralan, marami po tayong kailangan. Hindi lang po ang may mga disability ang may kailangan. Ang pati po ang mga regular students ay nangangailangan ng mga special needs. Actually, kailangan ng sistema yung magbago kasi how do you expect na yung mga teachers ay mag-a-adjust sa mga LWDs kung kulang-kulang yung mga teachers na to. According nga sa statistics, there are only 5,471 STED teachers for every 300,000 teachers. Ang ratio na to ay 1:76. So, sobrang dami nito at sobrang kulang. Kaya bago mag-implement ng inclusion, kailangan dapat maayos muna at maraming mga teachers para mag-accommodate sa every LWD students. Ayun nga, kailangan natin maraming teachers na may mag-handle sa may mga disabilities. Na-try na ba natin na isama yung may mga disabilities sa regular class?
Actually, sa Nemesio, na-try na natin yan. Yung last year na Abueva, grade 12, meron doon na may disabilities na nakakasabay naman sa loob ng school sa regular classroom. Ayon yan sa mga naging teacher nila. At ngayon, sa ngayon na taon natin, may kasama rin tayo with disabilities na sumasabay sa regular classroom. But it's only pertaining to one disabilities, which is physical disabilities. There are also other disabilities, hindi lang physical disabilities. And kapag ipuput natin ang isang LWD sa regular classes, it can be a form of discrimination. Kasi sa regular classes, hindi nila ma-accommodate yung mga special needs na may bibigay ng mga SPED centers or ILRCs. Kaya nga, sabi sa isang pag-aaral na pag sinama ang may disabilities sa regular class, ay magkakaroon ng 1 to 2 hours na therapy session or class para sa kanilang mga special needs. Special needs. Dahil nga, sabi nga dito sa isang act na sinasabi na kapag mas nakakahalubilo nila ang mga normal na estudyante, ay mas na-expose sila sa normalization. So, mas na-adapt nila yung normal na pag-iisip or normal needs nila na dapat gawin. We are forcing them to adapt sa mga general education system kung saan hindi naman talaga designated yun para sa kanila. So sa usapin ng social development, mas nakakabuti ba sa isang differently abled learner ang araw-araw na pakikisalamuha sa regular population? Do you have that specific example? I need examples. O mas mahalaga ba muna ang pagkakaroon ng environment kung saan lubos siyang nauunawaan at nasusuportahan? Go! Yes, napapanatili po yung Dahil po ayon sa Philippines Journal, International Philippines Journal, ay 30%, bahagyang bumaba ng 30% ang anti-bullying sa loob ng classroom. Sa loob lang yun ng 2 taon. Kung i-estimate natin yun ng 5 years, maaaring bumaba ng 80% yung bullying sa loob ng classroom. And yun nga, pag mas nakakasalamuha ng araw-araw ng normal na bata, ang may special needs, ay mas na-normalize yung pagiging. That's a hypothetical scenario because according to global statistics, ang mga nasa preschool learners sa Finland ay 2 times as risk at bullying. Sa South Korea naman, at 4 times sila at risk at bullying. Sa Philippines, ayun yung pag-aaral. Because there are And first world ayun din countries yung and sinasabi Philippines na a third world country. araw-araw, Kung ang first world country ay sa marami araw-araw na na cases na bullying sa mga pakikisalamuha SWDs, ng paano mga pa yung mga bata? third world countries na mahirap at hindi maayos ang allocation of funds? Meron tayong Yes. corruption dito. Sa Ayun. first world countries, maayos ang sistema ng pag-allocate ng budget. Sa third world countries, magulo-magulo dito. Magulong-magulo nga. Kaya nga, dapat natin bigyan ng tamang sistema para hindi Paano natin maging sila magulo. mabigyan ng tamang sistema kung sobrang gulo ng sistema dito sa bansang to? Hindi mo masasabi na magulo pag sinama sila sa loob ng classroom. Kasi nga, hindi pa natin nasusubukan. Pero may mga school na sumusubok. Okay, maraming salamat Jace and Shiroy. Schoolmates, mas lalalim pa yung talakayan natin, so don't worry, we still have a few more questions later. Kaya huwag kayong aalis at magbabalik pa ang Schoolmates. Nagbabalik ang Schoolmates at nandito pa rin tayo sa Nemesio Ayabot Senior High School sa Makati. Ang round na ito ay magkakaroon ng random match-up. So random natin pagtatapatin ang mga debaters upang subukin ang inyong tibay sa inyong paninindigan. Alright. So, for our first match-up, let's have Izaw and Sai. Mas makatarungan bang tratuhin ang lahat ng estudyante ng pare-pareho o mas makatarungan ang pagbibigay ng mas maraming suporta sa mga mas nangangailangan nito? Mas tama po kung pare-parehas ang pagtugon sa pangangailangan ng lahat. Hindi lang naman po ang mga learners with disabilities ang may kailangan. Lahat po ng mga normal students ay may pangangailangan. Hindi nga lang po sa aspect ng condition, pero lahat po ng students may needs. And kung mas magiging favor tayo, wag po sanang na ituon lamang dito sa mga special learners natin. Dahil as I have stated, lahat po ng learners ay may pangangailangan. So sa pangangailangan natin, obviously iba-iba. So for our students with disabilities, iba ang pangangailangan nila. Because they should be in specialized
learning centers. So, because syempre, hindi naman nila lahat kaya maka-cope up sa mga regular students, especially sa curriculum na nasa sa atin. That's why we have self-contained where mas natututukan sila and mas nabibigay yung support na kailangan nila. Why did you mention na hindi lahat nakaka-cope up? Are you referring na these learners with disabilities, binibigyan mo ba sila ng low of expectation? You're underestimating their ability to learn. Just because they are learners with disabilities, that doesn't mean na may iba silang kakulangan or hindi na kukuha like regular students. They have different abilities. From the information we gathered from Tibagan High School, they have two classes, which is where they put students with disabilities in two classes, which is the mainstream and the self-contained. So, ang sinasabi ko earlier, hindi yung maka-cope up is yung mga students with severe. Kasi may mga students na non-verbal. So, how do you think na maka-cope up sila sa mga students na nasa regular classes? So, how do you think na maka-cope up sila sa mga curriculum or sa mga lessons na nakuha natin? If you're talking about their attitudes that they are showing in regular classes, merong study ang Shogran 2022 na 30% ang ibinabang case kung saan madami kasing learner with disabilities na merong behavioral issues. Aminado tayo doon. And dito sa pag-aaral na to, na-lessen yung overstimulated nila dahil nakikita nila kung paano umasta ang mga regular students. So, sa disability kasi, from the information we got from EDCOM or the Second Congress on Education, yung mga students na dapat may mga necessarily na kailangan or specific na kailangan is dapat, hindi naman sila dapat sa nilalayo. Binibigay lang natin yung support that they need or they need or yung necessity na kailangan nila para makakuha ng education that they need. Okay. Sige, bago tayo pumunta sa free-flow discussion, can you give me a tangible example? What are those needs are? Are they being met? Is it infrastructure? Is it a special handling? What is it that is currently may already have in schools or wala pa sa current education system natin ngayon? Go. For me po, ang isa pa sa mga pagkukulang na meron ng edukasyon ngayon ay ang materials, learning materials. Okay. Ang mga learner with disabilities, iba-iba sila ng disabilities. And if that means, iba-iba sila ng needs. Pero hindi nangangahulugan na ihiwalay sila sa regular classrooms. Pwede po silang matuto kasama ang mga regular students kung may tamang gabay lang po ng mga SPED teachers. Hindi naman natin sure na yung mga tamang gabay na yon is credible or may talagang saktong course para Are you questioning the Republic Act? I'm not questioning it, but I'm implying na may loopholes kasi sa Republic Act na 11650. So, based on the SNED resources, critically low, 60% learners ay identified na LWDs na nag-a-attend ng schools. So, not everyone gets formal psychologists na dapat nilang ma-attain. Not every student or student with disabilities is nakukuha nila yon. So how come may identify yon ng mga regular teachers if isasama natin sila sa regular classes or mainstream classes? Alright, maraming salamat Izaw and Sai. Sige, different match-up naman tayo ngayon. Jace and Kezi. Kung may mga magulang na mas pinipiling ilagay ang kanilang mga anak sa SPED classroom kaysa sa tinatawag nating inclusive classrooms, dapat bang manaig ang kanilang kagustuhan as parents? Or dapat ba ang prinsipyo ng inclusive education? Bakit? Kesi. Kailangan manaig yung prinsipyo or principle ng inclusive education. Kasi may mga factors katulad ng bullying or yung mga learners with disabilities is mas prone sila sa bullying. Kung hindi tayo exposed or aware sa bullying is mas lalong dadami ang mga cases at magkakaroon ng stigma or hindi matatapos yung stigma. Okay. So what you're trying to say is dapat i-include sila para mas exposed ang regular population classes. Yes. Tama ba? Okay. Sige. Jace, what do you have to say to that? Actually, mas better na hindi sila i-put sa inclusive environment kasi mas alam ng mga parents na mayroon certain needs ang mga anak nila kasi sila mismo ang nakakasalamuhan nila everyday.
Kaya at saka yung sa sinasabi mo na sa bullying, pag nagkaroon ng exposure ang mga students with disabilities, actually is the other way around. Because if there are more exposure to bullying ang mga PWDs, it will the cases of bullying will skyrocket because they are at prone of prejudice, risk, and stereotypes and other biases. Okay, ma'am, salamat. Just in time, go, Kessie. Ikaw na nagsabi, prone sila sa mga prejudice, mga biases. So kung hindi tayo magiging exposed, paano matatapos yung discrimination sa mga learners with disabilities? So, paano yun matatapos? Magiging wala nang mangyayaring progress? So, mananatili na lamang ba sila sa mga sped room? Or kasi bine-prepare natin yung mga students sa real world? In order to solve that, we should educate the normal students na there are different types of disabilities and that we should respect those kinds of disabilities. Yeah, you're right. Kailangan educated din sila. So, kailangan nga dapat ng inclusivity. Kasi if hindi ka or you're not agree sa inclusive education, ibig ba sabihin nun, ikaw ay agree sa walang katapusan at permanenteng discrimination, especially here in the Philippines? Again, including LW students in the normal mainstream classes will cause more bullying cases. Kasi nga, they are at risk at stereotypes and biases. Hindi ito basta-basta mawawala. Hypothetical scenario lang na eventually mawawala ay yun. Yes, kaya nga meron tayong mga pinapatupad or ini-implement ang schools natin ng anti-bullying seminars sa mga students. So, sinasabi mo ba na yung mga, kung hindi sila na-educate, yung pag-implement ba nito is ineffective or If there are really na merong mga programs, bakit sobrang taas pa rin ang cases ng bullying sa bansa natin? kasi nga, hindi sila na-educate. So meaning hindi yun effective. Walang kwenta yun. So sinasabi mo na yung mga nag-fail yung school na i-educate. Yes, the government failed. So sinasabi mo na mali na ineffective or hindi talaga ineffective yung mga ginawa nilang program. So paano matatapos yung discrimination kung ano yung mga solutions na pwede na ibigay sa kanila para matapos tong bullying na to? They are the government. Therefore, they should be the one thinking kung paano isosolve yung problema natin. They should not be asking us na mga normal na estudyante kung paano isosolve ito kasi sila may advantage when it comes to statistics kasi may access sila sa lahat ng mga schools sa buong bansa. Pero, nasa student pa rin yun. Nasa student pa rin yun kung papakinggan nila yung mga tinuturo sa kanila ng kanilang teachers or yung mga ipinaparinig or pinapaturo sa mga seminars. Okay. I think that just in time lang talaga sila. Saktong-sakto lang. Okay, thank you so much, Jace and Kessie, for this round between Fia and Shiroy. Ito ang mga katanungan. May mga nagsasabing ang tunay na inklusyon ay hindi simpleng pagpapapasok sa regular classroom, kundi pagtiyak na may tunay na partisipasyon at pagkatuto. Sa tingin ninyo, handa na ba ang mga paaralan sa Pilipinas para dito? Shiroy. Yes, handa na po yung paaralan para dito. Dahil po, ang paaralan ay wag nyo po i-underestimate. Dahil ang bawat guro dito sa paaralan na to ay, kaya po sila naging guro dahil po sila po nga po yung tagapagturo natin. And dito pumapasok po yung batas na 7277 kung ito po yung nagpoprotekta sa mga may disabilities sa loob ng paaralan. And binibigyan po nito ng proteksyon ang bawat bata sa loob ng classroom at sa labas man po ng school. Okay, so what you're saying, Shiroy, is enough na yung kaalaman ng mga guro natin plus the current RA. Yes. Tama? Yun yung sinasabi mo. Okay, Fia, what do you have to say to that? The Department of Education has been implementing various programs and changes sa mga curriculums natin. Pero pagdating sa statistical data, ang baba pa rin ng comprehension, ng reading comprehension ng mga learners dito sa Pilipinas. So, ang inclusivity is hindi lang siya about sa pagkatuto or yung sa ng mga bata, experiences ng mga bata, but rather mas nabibigay or mas na-adapt sila sa reality na binibigay na edukasyon natin. Okay, go. Yung sinasabi niya mas bumaba daw yung reading comprehension, ayon sa maraming school na nagsasabi, mas tumaas yung reading comprehension and
math scores nila nung sinama sila sa regular class. Mas mataas yon kesa sa mga nasa SPED pa rin na nananatili. Mas natututo sila na bigyan ng pagkakataon na mas lalo silang lumawak yung kaalaman nila, lalo-lalo na pagdating sa edukasyon. Pero kasi may tinatawag tayong mga disabilities na hindi talaga kayang mag-keep up sa regular classroom settings. Kaya nga yung sinabi ng team namin kanina na meron paling mga cases or mga reasons na yung ibang disabilities hindi nasasama sa general classroom setting. When we say inclusion kasi, generalized dapat siya, 'di ba? Dapat no one should be left behind. No matter what their disabilities are or their cases are. Yun, so yun na mismo nagsabi na walang dapat na mapapag-iwanan. Yun, may iba-iba nga tayong disabilities. Siyempre, kaya nga magkakaroon ng assessment yung school. Hindi naman ganoon kababa yung pag-iisip ng mga guro para lang biglang i-include yung may disabilities sa isang regular classroom. Kung ganon yung iniisip nyo, ina-underestimate nyo yung kakayahan ng isang guro and ina-underestimate nyo yung kakayahan ng isang estudyante na may disabilities. We're not underestimating the system, but rather, we're just saying na hindi pa fully ready yung schools natin dito sa Pilipinas, especially our system education. Lalo na ngayon, hindi masyadong napapansin yung needs or yung mga necessities ng special education kasi mas nakafocus specifically sa budget pagdating sa curriculum or sa school year, mas nakafocus siya sa needs ng normal students. No. Kasama sa normal student ang may disabilities. Hindi lang po ang budget ng school ay nakapokus sa mga regular na estudyante, kundi para sa lahat ng mga estudyante. Ito po ay included din ang may disabilities. Kaya nga po, dapat included din po sila sa mga regular classroom dahil karapatan din po nila matuto at makipagsalamuha sa iba't ibang tao. Bakit? Pag nasa loob po ba sila ng SPED classroom is magkakaiba po ba yung hayop po ba yung kasama nila doon? Di ba? Ano rin po yun? Mga tao rin yung kasama nila doon, which is, ganun din yun. Kung sumama sila sa mga normal students na katulad natin, is mas mapapalawak natin nila yung pag-iisip nila and mas mabibigyan natin sila ng tulong pagdating sa socialization. Pagdating sa budget, meron kasing specific source na nagsasabi or nagtatakal about MOE or yung mismong budget for school year or for specific school year kada taon. And yung budget approximately per student is 488 pesos lang. Do you think that's enough for a certain SPED student na? Yes. Para ma-provide yung pangangailangan nila? Well, when in fact, they need more monitoring, they need more systematic manner ng way of teaching. Yes, appropriate po yun. Kasi po, ang mga teachers natin ay mabilis mag-adapt pagdating, lalo na pagdating sa may mga disabilities. Lalo na pag nasa... Okay, maraming salamat, Fia and Shiroy. That was still brave, that was still strong. Okay, sige. For our last match-up for today, sige, Jace and Sai. So ano ang mas mapanganib? Ang posibilidad na ma-isolate ang isang learner with disability sa hiwalay na klase? O ang posibilidad na maisama sila sa regular classroom pero hindi naman tunay na masuportahan? Mas mapanganib kung may isolate sila. Bakit? Hindi lang edukasyon ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin ang mangyayari paglabas nila ng school. Paglabas mo ba ng school sa opisina, magkahiwalay ang student with disabilities sa regular workers? Is that how it works? Placing them na sa isang classroom pero hindi naman talaga sila supportahan is much dangerous kasi parang wala din namang kwenta yun. Like parang nandito lang sila para mag-aral tapos at the same treatment pero hindi na-attain yung needs nila. For example, yung isang Mas tao lalong na hindi ma-attain ang needs nila when it comes to social and cognitive development kung i-isolate natin ang mga students na to. paano kung I hindi would naman like to talaga give sila an emphasis napapahalagan? to the bullying Magkakos sila issue social that we anxiety. have been It will tackling add about another for disorder and days. they're already Bullying, disability. separation is the root of Eh, ayan bullying. nga yung problema Why? kasi pag The ipapasok more sila we doon, isolate pag-i-include- these students away from our regular classrooms, the more people will act like they're different.
Pero kapag nasa separate environment kasi doon nila mas ma-attain yung needs. Yung mga ano ba talaga yung kailangan nila. Pero kung sa isang environment, pinasok sila, Kaya nga pero hindi tayo nila may attain batas yung needs nila, dyan. edi wala Kasi din yun. may batas tayo na pwedeng sumuporta sa mga needs Pero yung batas ng na ngayon, according disabilities sa with statistics, ay hindi nakakatulong sa mga LWDs kasi marami pa mga LWDs ang hindi pa talaga nakapag-aral. Take note, 5.1 million na total ng LWDs, pero 300,000 na talaga ang nakapag-aral doon. So, thank you guys para sa huling bahagi ng ating debate. Atin namang pakinggan ang magkabilang panig na magbigay ng inyong last statement. For our closing statement po, mas mahalaga po yung natututunan ng bata. Wala po yan sa lugar kung saan sila inilagay. Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aral. Okay, thank you so much, Sai. Jace. Mas nakakatuto ang isang bata kung nasa environment siya na nakatututo na siya at the same time nakakalok na siya. Kasi nade-develop yung isang cognitive skill na to na social skills. Palakpakan naman natin ang ating mga debaters. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating usapin. Dahil sa aming pagbabalik, pakinggan naman natin ang natutunan at syempre kung nakinig ba ang ating mga kabataan. So ang inyong boses naman ang maririnig dito sa Nemesio Ayabot Senior High School. Kaya magbabalik ang Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates at nandito pa rin tayo sa Nemesio Ayabot Senior High School sa Makati! Ayan, kung kanina, napakinggan natin kung ano nga ba ang hinaing at argumento ng mga debaters natin. Alamin naman natin ngayon kung ano nga ba ang masasabi naman ng mga Nemesians. Gusto ko yung may unang-una doon. Boy from the back. Halika dito, halika dito, halika dito. Among the others, si kayo nagtaas ng kamay. My name po is J.T.O. Alapitan from Section Nick Joaquin. Matapos mapakinggan ang magkabilang panig, sa tingin mo ba ay handa na ang mga paaralan sa Pilipinas para sa ganap na inclusive education? Una po sa lahat, binibigyan ko rin po ng konsiderasyon yung mga tao na, mga estudyante katulad namin. Ngayon po, yung mga SPED po or mga mayroong special needs, for me po kasi hindi pa po ganoong ka-ready ang ating sistema or ang ating paaralan para magkaroon po ng pagkakaroon ng pagsasama ng may mga special needs sa mga estudyante. Bago po tayo pumasok sa pagkakaroon ng inklusibo, tingnan po muna natin yung kung yung safety ba ng mga estudyante. So naniniwala po ako na hindi pa po tayo ready pero with all my respect, naniniwala ako na mahal natin ang kapwa nating mga kabataan na nag-aaral at walang hadlang sa pag-aaral, maging kasarian, maging sino ka man, ikaw ay isang mag-aaral na Pilipino at magiging isang successful at makabayang Pilipino. Marami pong salamat. Wow! I like your dedication and passion sa pagsagot, ha? Maraming salamat. Thank you so much. But of course, wag sana matapos dito ang usapan natin. Sana tumawid ito sa mga screens ninyo, mangyaring mag-like at mag-follow kayo sa page namin na @Schoolmates. So first of all, maraming salamat sa ating mga debaters ngayong araw. Sobrang gagaling ng mga debaters natin sa Nemesio Ayabot Senior High School. Ayan. Okay, sino sa tingin nyo ang best speaker for today? Sino kaya? Ikaw na nga ang best speaker for today. Walang iba kundi si Johnny A.C. La Chica! But honestly, lahat ng mga debaters natin ngayon magagaling. You were very brave to really stand your ground for today. Ikaw, James, ano masasabi mo as a teacher yourself? Yes, as teacher myself. Wow. Ang masasabi ko lang or yung main takeaway ko, more like hindi ito takeaway. More like pabulong sa nasa upuan ng DepEd. Ayan. Gusto ko lamang sabihin na ang mainstreaming without efficient plan and support is not an inclusion. Correct. Yes. Well, hindi naman natin sinasara ang ating isipan na pagsamahin ang mga learners with impairment sa isang room. Hindi natin sinasara ito. Bagkus, susuportahan natin ito sa pamamagitan ng konkretong plano. Correct. Dapat may plano tayo. Dahil, alam mo, dapat kasi ang DepEd meron silang IEP. Ito yung Individualized Education Plan.
ito yung magsasabi na handa na ba ang learner with disability na lumahok sa normal class, no? Na parang dapat sa pamamagitan nito ma-assess kung paano sila makakope at makakapag-adapt sa learning environment, ano yung mga support na kinakailangan nila, and of course, kung paano sila mag-grow sa learning environment na papasukan nila. And I think they need assistive devices, trained teachers, and of course, adapted materials and specialist support. And syempre, no, na-mention din kanina ang bullying. Kasi, for me, no, naka-experience din kasi ako ng bullying before. Knowing na hindi pa ako person with disability nito, na what more yung mga tao or yung mga students na meron ito. And aminin natin sa lahat, no, may mga students talaga na nakaka-experience ng bullying. And may mga students tayo na close-minded. Yung mga close-minded students na yun, sila ang nagpapasimula ng away, ng gulo, at ng pangungutya. Imbis na ma-feel nila na inclusive sila, na included sila sa isang classroom, mas ma-feel nila na left out sila, na dapat ba sila dito, no? What I'm trying to say is, dapat gumawa tayo ng plano na para sa kanila, para matulungan sila, at kung ano yung dapat at kung ano yung kailangan ng mga student na to para mag-grow sa kanilang mga faction. Correct. Thank you so much, James. And syempre kasi si James is also like a practicing teacher. Yeah, educator. Yan. Correct. And siguro ako naman na nanggaling lang din, as a student lang ako before, no? Parang yung tatlong importante sana na dapat tignan natin is technology, people, environment. Yes. So una, technology. Sapat ba ang infrastruktura, curriculum, at ang mga kagamitan sa loob ng mga paaralan para suportahan yung mga learners with disability? Kasi if the manual and traditional way of teaching ay hindi gumagana para sa kanila, paano sila makakasabay, 'di ba? Kung kayo nga normal na kayong estudyante, hindi pa kayo nakakasabay, o paano na lang sila, 'di ba? So that's first, technology. Second, people. Kasi hindi lang guro dapat nakaatas yung pagtuturo at pagkatuto ng bata. Bukod doon, ang mga magulang ba properly trained na gabayan ang mga learners with disability sa pagpasok nila in an inclusive environment? O second, sa admin and personnel, alam ba natin kung paano natin sila gagabayan, 'di ba? Hindi din naman natin, wala pa tayong konkretong plano, sabi mo nga, Totoo. 'di ba? And lastly, environment, infrastructures. Do we have the right infrastructures? Do we have the right conversations inside the classroom? Do we have the right people who are conducting seminars? Sabi niyo nga kanina, effective ba yung anti-bullying? Parang di naman. O, 'di ba? Kayo na mismo ang nagtanong sa inyong mga sarili. So sana bago natin, magandang intent, pero yung execution, medyo kulang pa. So, hindi pa ako agree dun sa fully inclusive kasi tama ka. Kung ikaw nga naka-experience ng isolation and discrimination, paano pa kaya sila? Totoo. 'Di ba? So, yan. So, isang malaking pasasalamat sa pamunuan, sa mga guro, at of course, sa ating mga debaters at estudyante ng Nemesio Ayabot Senior High School. Thank you, guys. And of course, maraming salamat din sa pagpapakita ninyo ng mga estudyanteng Makatizen. Yan, of course, hindi lamang matatalino, kundi may malasakit din sa mga mahalagang issue ng edukasyon at lipunan. And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabayan niyo ako, sabay-sabay nating isiga sa buong mundo, schoolmates! May pakialam ka! Thank you so much,